Hindi pa naman nga mahal na araw ngayon pero magmumunggo na tayo. Hindi rin naman Friday ngayon pero munggo talaga yung cravings ko ngayon tsaka pakbit. Kesa naman mag-isang luto pa ako. Ayan, sinama ko na lang dito sa munggo yung pakbitin na gulay. Huwag kayo mag-alala dahil wala namang bawal ilagay sa munggo. Lahat pwede basta kaya nyong kainin. Mas lalo pa nga sasarap to kung merong pritong tilapia. O diba? Yummy. Anyway, ngayong araw nga din pala na to may setup ako. Syempre isasama ko kayo dyan. Sakto habang naggagayak ako, bumili pa nga sila ng bagoong at heto may pa-takeout pa kinabukasan. So hi mga che and welcome back again to my vlog! Yes, opo, hindi naman Friday ngayon pero magluluto tayo ng munggo at sasahugan ko nga to ng tokwa. At dahil nga wala naman talaga akong planong magmunggo ngayon, so heto, ang ginawa ko para mabilis lumambot, pin-pressure cooker ko na lang. Tapos, no may hango ko na yung mga tokwa, naggisa na lang ako dito ng bawang. No mag-light brown na yung bawang, sinunod ko na yung sibuyas. Tapos, sinalo-halo. Bumili nga din pala ako ng halagang 80 pesos na hipon, yung naka-plastic. Tapos, nung nabalatan, Diyos ko, karitak na. So, syempre, para hindi sayang yung nabili nating hipon, yung ulo, dinurog ko, tapos nilagyan ko ng mainit na tubig at isinama ko nga dito sa gisa. Hindi lang nga gasolina yung kailangan itaktak, kailangan pati itong ulo ng hipon, pakasimutin. Tinurog ko lang ng konti yung mga munggo at hindi pinakadurog para naman kahit papano may buo-buo pa kapag kinakain. Syempre kahit may hipon na yan, lalagyan pa rin natin siya ng bagoong na ginisa ko. Hindi ko na nga pala sinama yan sa paggisa dahil naigisa naman na yan. Huwag pa ulit-ulit, baka ma-double dead yung mga hipon. Ay, alamang kayo. Ang plano ko talaga magluluto ako ng pakbet. Tapos ayan, naisipan ko na isama na lang dito sa munggo kaysa magdalawang luto pa. Kahit ano naman pwede nyong ilagay sa munggo. Ako nga dati naglalagay pa ako ng pechay, kangkong, talbos, basta gulay. O diba, 2-in-1 yung ulam tamong ngeni. Atintanang munggo, tapos atintapang pakbet. Atin mo mag-comment kanyan, sabihan na, pwede warita. Aw yan pen, gewa ko na, diba? Pwede yan. Tinimplahan ko na nga pala to, tapos nilagay ko yung tokwa. At nung malapit ng maluto, nilagay ko na din yung mga siling. Sabi nga nila, niluluto lang daw to tuwing Friday dahil nga kapag Holy Week, bawal nga daw yung karne, gano'n. Pero kahit Monday naman, o kaya Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, pwede mo lutuin yan. Basta may pangluto ka, tsaka may lulutuin ka, pwede. Sakto nga lang yung nilagay kong sabaw, tapos ayan, medyo lumalapot na siya, kaya pinatay ko na din to para naman makakain na. Mas nag-e-enjoy nga ako sa mga pagkain, lalo na kapag maraming gulay. The best nga tong partneran ng pritong isda like galunggong, dalagang bukid, tilapia, or bangus. Pero kung wala, okay na rin yun. Masarap din naman yung munggo. Anyway, bandang hapon nga pala, dahil nga may setup ako ngayon at sinundo ko na tong dalawa, nakasama ko magsiset up. At saktong-sakto nga pagkadating namin dito sa bahay nung gagayakan namin, dumating na din yung mga gamit na gagamitin namin. Buti na nga lang, meron pa akong stock sa may compartment at itong si ate, ayan, bumili nga siya ng bagoong. Kaya minsan talaga hindi ako maalis ng bahay nang wala laman yung compartment ko. Kailangan laging start meron. Na nga din pala kami maggaya. Katinunahan na namin yung kisame. Pagkatapos namin nalagyan yung kisame, dito naman kami sa may backdrop. Isang panel lang pala yung gagayakan namin. Hinuhuli nga namin yung paggawa ng lobo. Tapos pumunta na kami dito sa may buffet area para lagyan ng konting tela. No, kalawin niya yate mo. May parano niya kano yung clown na naninimag birthday. Marunong! Ikaw nga! Paano? Ay, Rugo, dancer siya paling mag-birthday. Mga pili pa yan. Mga oras nga na to, tapos na kami dun sa may buffet at heto, nagpalobo na nga sila at ako naman yung naglalagay. Mga nagtatanong, yes, opo, nagsiset up pa din naman ako, pero mga backdrop na masyado na nganing napapagod yung katawan ng atching. Tapos, sasabihan ka pa ng iba na nag-i-inquire, napakamahal daw. Nireplyan ko nga, di kayo na lang maggaya, kayo na din na magbayad sa sarili nyo. Ganon. Anong akala nyo sa ginagawa namin? Naglalaro-laro lang? Aba, Diyos ko, nagpapagod kami ng bonggang-bongga. Kaya kung hindi nyo kaya yung presyong binibigay ko, doon kayo sa far away. Isan talaga makakatagmo ka ng customer na sobrang barat, sobrang reklamador. Tapos sobra naman kung mag-demand. Yun namang budget, hindi namang ka-demand. Oo, ikaw nga yung pinariringgan ko, sana tamaan ka ng ligaw na patama. Charot! So heto, nung natapos namin yung backdrop, pinakain na din kami ng hapunan at napakasarap nga na itong ninahin sa amin. Menudo agad.
Actually, bukas pa lang talaga yung birthday pero pinagluto na kami ng menudo. Tapos kumuha ng pritong manok na ilalagay nga doon sa hasado. Diba ganyan kami kalakas kay Ate Con? Disperas pa lang, may menudo na. Bale, ito na nga pala yung final touch ng aming setup. One panel lang pala to at yan nga yung request na nagpa-birthday. Kinabukasan nga na nagbaklas kami at dahil di ako nakapunta nung mismong birthday, ayan, pinagtira niya nga ako ng gelatin at buko pandan. Yan naman, thank you so much for trusting Ate Cory and family.